Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, no? Wednesday, December 18, 2024 at laglag ulit yung ating mga stocks. So oversold na, no? CPSE market natin. Hindi pa rin tumitigil yung yung foreigners natin. Hanggang kailan kaya sasadlak yung mga alaga natin? Si BDO, SMPH. So ang dami nagko-collapse na BPI mga stocks natin, no? So lalaki ng drop ng ating mga alaga. So, negative 0.5% lang yung closing natin, 6469.08. Malit nga lang siya, pero ang laki naman ng net foreign sale ulit, 487.26 million. So, wala. Tameme yung mga blue chips. Pero meron mga pumitik dito sa mga trending stocks natin, Altero, laki ng ginalaw at saka si Ferro natin. Okay, so pag-usapan natin. Okay, yung mga hati yung trending stocks natin. Ayan, so nauna pa rin sa listahan natin, yung US market, nag-pullback kagabi, no? Meron silang pullback pero may parang bounce yung futures na pinapakita. So silipin natin mamaya. Okay, so nauna pa rin sa listahan natin, hindi nawawala si dito. Malaki yung volume pa rin yung dito, no? Okay, so nag-bounce siya ulit. So lumalaban yung price action natin. So 5.19% and meron siyang 888.13K net foreign buy naman siya. Okay? Tapos si Ferro natin, ayan, ato pa rin. So dito pa rin yung mga traders natin, no? Wala tayong ma-trade na ibang stocks. So pumitik din, 17.84% and meron siyang 21.2K net foreign buy. Tapos si Alter, panalo din siya. Taas ng galaw niya ngayon, no? Kala ko hitik na kahapon eh. Kasi halos 20% na siya in just 3 days. So 10.58% and meron siyang 4.38 million net foreign buy. Tapos si Plus, laglag yung alaga natin, negative 1.13%. Meron siyang pero meron siyang net foreign buy. 13.3 million net foreign buy. SMPH, ayan. So medyo malakas nga po yung drop ng properties. So meron siyang negative 3.09% and 70.02 million net foreign sale. No? Net foreign sale din siya. And STI, biglang tumabi yung sinisipat natin. Negative 2.27% at meron siyang 1.42 million net foreign buy dito sa market natin. Okay? So, mix yung galawan at naglalaro yung mga traders natin. Okay? So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or pag stocks meron po kasing risk na involved sa market. So, due diligence na lang po ako ng gusto mong gawin dito sa mga stocks natin. And then follow mo ako dito sa ating mga social media, dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka sa trading group naman natin. So, yung mga nakasubscribe, medyo late po yung upload ko ngayon. So, check mo lang yung ating trending stocks, company reviews, sample trades sa markets, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market studies. So sa crypto, nagde-drop yata si crypto. No? Follow mo naman ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. So dito sa, ayan, balik natin. Dito sa Facebook account, follow mo na po ako dito para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page naman natin. Okay? Muli pick yung mga articles natin dito sa local market, US and cryptos. Tapos sa Twitter, so ano ba yung mga na-post natin? Hindi ka ito na-post si Philippine Stock Exchange. Meron na. Okay, so dito siya. So si Pati natin, very bad pa rin, no? Magkakaroon ng, merong expected na interest rate cuts, di ba? By tomorrow sa Philippines. So, hopefully makatulong yon para mag-bounce ng konti yung mga oversold na stocks natin. So, yun yung pinaka-major news na pwedeng mangyari bukas. Tapos, pwede daw mag-60 si peso natin kumpara sa 1 US dollar. So, di ba? Pag bumababa yung value ng peso, umakit yung price. So, nagbabagsakan yung mga stocks natin. Parang correlated sila. Okay? So, tinamaan is properties at saka finance. So, negative 1.71 tsaka negative 1.22%. Nag-bounce ng konti services at saka industrial sector naman. Pero laglag eh. Wala yung mga foreigners dito sa market natin. So, 6,469. So, sagad na natin yung support 6,400.
7 days na lang, Pasko na, pero parang hindi ko mapil dito sa PSE natin kasi mapula. Wala yung green. Puro red lang yung nakita natin. 6,469.08. Okay, so sino yung mga binibili? Si ano pa rin, no? China Bank, PNB, Alter, Meralco SCC, Keeper, URC, ABA, LTG, A-REITs, CLI, Globe, Converge dito at saka si MAC. Binili pala si MAC pero nag-drop na malakas si ano eh. Macro Asia kanina. Foreign Funds Sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEN, APF, Gen, Manila Water, CNPF, DNL, GSMI, Jollibee, AC, Avoites, AJDMC, JP Cup, Ali, Philrich, FLI, MEG, Emirates RCR, TEL, ICT, Bloom, at saka si PHR naman natin. Okay, so medyo balance yung blue chips. Kaya lang kasi lalaki naman ng laglagan. So BDO minus 4%, SMPH minus 3%. Monde, hindi pa rin tapos. Negative 2.7, CNPF, wala na yung gain niya. No? Negative 2.01%, GGS naguhukay pa rin, negative 1.89. So nag-bounce si Meralco, 4%, URC naman ngayon, 2.68, BMC, 1.75. Okay, si SCC nag-drop. Pero si DMC nag-up siya ng 1.75%. Okay, so yun po yung mga galawan. Um, Papalitan pero pabagsak yung ibang stocks natin. So deep buy daw si Ali, sabi ni DA Market. So meron siyang mga share buyback transaction. ICT Argentina has been certified by Argentine Naval Prefecture to handle docking maneuvers. Okay. So Ali 9 months net income up ng 15%. Ayan, okay, okay naman siya, di ba? Kailang wala nga tayong foreigners sa market natin. Okay, so kanina umaga, mapula ulit yung mga alaga natin. BSP, ito yung sabi natin. Remoluna stated that if a third rate cut is decided during the December 19 meeting, a 25 basis point reduction would be the appropriate adjustment naman daw. Okay? So Ferro and TMS to build mixed-use developments. Ayan, so yan yung catalyst siguro natin sa kanya. Meron siya news. Certec fails to redeem preferred shares. DDMPR declares stable Q3 and ano ba yan? Financial freedom. Kailang, paano tayo magkaka-financial freedom? Laglag yung mga majority ng alaga natin. Okay, so Merkado-Barkada, si Asia Best Group. Mukhang under trading hold pa rin siya. Corporate news, ano meron? Bloomberry, Tomas Arasi has resigned. Meralco, SMC, ARC denied the request for provisional authority by, bakit nangyari? Lack of urgency as the supply is set to commence on August 26, 2025. Okay, Avoites, Infra Capital, Lima State is set to create up to 7,000 new jobs daw. Tama-tama yan. Recession na, yung mga corporate employees na kagaya natin. So, antindi ng recession. Ayan. Muntik na tayong masama sa mga ma-recession. Pero yun nga, medyo limited na yung time natin dito sa Malaysia. So, DWC Discovery World is investing up to 762 million. Jollibee, driven by customer global expansion and sustainability, achieve recognition in brand finance ASEAN 500 report with Jollibee. Okay? So, no effect naman yung mga corporate news. Okay, tapos share buyback, Mrs. G, AGI, Robinson, Cebu, at saka si Ali. So, BSP rates, abangan natin na bukas. Ang taas pa rin kasi, di ba? Grabe yung inflation sa Pinas, no? Ewan ko ngayon kung mataas sa yung mga increments sa companies. Pero yung time ko is 2 to 3% lang yung normal na increment, di ba? So, kung wala kang promotion, 10%, di ba, promotion. Ang inflation, 6%. So, ibig sabihin, tumataas yung value ng sahod. Pero, yung pwede mong mabili, bumababa. Ayan. So, ganyan yung inflation sa Pilipinas. So, Global Fund selling of Philippine stocks hits 1-month high. Ayan, kasi dire-diretso eh. So, talagang shake out tayo sa market. Dow Jones nag-drop kahapon. Bloomberry, okay na yan. US stocks, drop din sila. Pero parang bounce sila ngayon. XE, ano nangyari dito? Pero panalo kahapon si XE natin. ASEN, okay na yan. Tapos laglagan.
sa US market kagabi. Ayan. So, paano ba yan? Pasko na. Wala. Hindi na mamasko si, si PSE. So, nagiging siya, ano ba to? Bargain. Oh, tama, bargain si PSE kasi magpapasko. Ayan. So, hopefully meron pa tayong ilang trading days pa yan. Pero next week kasi baka puro holidays, di ba? So, baka mahina pa rin yung market natin. Siguro after na ng Pasko, maramdaman natin yung galawan na reversal sa PSE natin. Okay, so ganun talaga. Ayan, so Patreon ulit, yung mga gusto ng guides sa trading po sa Philippine markets. So double check mo lang po yung ating Patreon channel. Okay, hopefully makatulong sa yan. Okay, so tingin tayo dito sa market, butas na butas yung ating support. Okay, lalagay ko pa rin dyan para may pag-asa naman tayo kahit paano. Worst case scenario, 6,400, konti na lang. So, bubutasin pa yata yung 6,400 then 6,100, mababa. So, binawi din niya yung wala na yung mga gains natin for the year, no? Saan ba tayo nag-umpisa? March, dito, no? Lugi pa. Lugi pa si PSE kasi mas mababa pa siya nung start of the year natin, no? Sayang to, 7 po. After 7.5, biglang iniwan si PSE. So on the way na tayo sa on the way na tayo sa pangit na market. On the way na ulit tayo dito sa oversold condition. Okay, matamlay na rin yung MACD formation. So dahil yan sa hindi po naubos yung net foreign sales. So 487 million ulit ang ating net foreign sales sa market. So dito tayo sa mga winners. Buti pa itong mga to. Panalos pero binomba kanina. So 17%. Walang foreigners. Meron 21K. So mga locals yung bumili. Okay, so extended Fibonacci ito, no? Overbought na. Okay. Mamaya silipin natin yan. Tapos si Alter, panalo din si Alter, no? So 10.58%. Ang lalakas ng sipa, no? PHR, yun, no? Binulyo man si PHR, 236 million. Baka meron din to bukas, 5.36%. Dito, so sa mga stocks na to, dito lang mag-iikot yung Alter, Ferro, dito, di ba? So sila lang yung umakyat. So dito 5% si Meralco, 4%. Meron din siya malakas ng shakeout kanina. Sino pa? Security Bank, kaya nabuhay ulit. 2.94% nag-up. Apollo, pinag-usapan to kanina. Okay, so lalim na rin ni Apollo. Tagal na, oh. Oversold. SPDC, one bounce, 1.98, DMC 1.7, and the rest is 1%. FCG, 1%. Red Sea, malit lang yung volume. Okay, wala na si Aldi. Oh, nagbabounce 1.53%. Okay? So dito tayo sa mga losers, Macro Asia, 7%. Nag-breakdown na rin siya, no? Nauntog. Sino pa? Oh, oversold na lahat ng stocks natin. Tech, Certec, minus 3%. Aba ulit. Bumalik na sa ilalim, minus 3.51. SMPH, minus 3%. Lalim na rin. No? Breakdown na rin. Nangyari sa market natin. CPG, minus 2.5. Ang bagal kasi mag-cut ng interest rate cuts. Sa yun sa nagpapahirap ng STI, minus 2%. Meron siyang dividends. 3%, ayaw. Sino pa? Hanap tayo. Emirates, negative 1.6. Okay. So, yun po yung mga galawan ng mga trending na pataas at saka pababa na mga stocks. Silip tayo dito sa US market. So, based dito sa galawan. Okay, pangit kapon pero parang babounce ngayon. S&P, so plus 0.24. Dow Futures, 0.21. Nasdaq is 0.19%. Okay? So, hopefully, magberde mamaya. Okay, so bumabawi yung European stocks, yung Asia wala pa rin, no? Meron mga nagba-bounce, pero karamihan pa rin is laglag pa rin. So, parehas din tayo ng ibang mahina. Mahina yung global market. Ayan, nag-drop si Dodge at saka si Shiba. O yan, opportunity ulit para sa mga
bouncers natin. Mahilig sa bounce sa crypto. Okay. So, ito yung galawan. So, crypto, nag-pullback din siya after ng all-time high na 107, pero mataas pa rin. 105K, 85, and then BNB is 719. Ayan. Mapulang araw dito sa crypto. Ang dami din laglagan niya. Okay, so di bali dito sa crypto pag bumagsak, nagbabounce pabalik yung ano mga cryptos Okay, so pag-usapan ulit natin. Si dito, nag-breakout na, no? Tuloy na ba? Okay. So nandito pa rin sa resistance area. Tingnan natin bukas kasi mataas pa rin yung volume niya, 52.81 million. So pwede nga, no? 1.8. Tingin mo. Ayan. So ito lang sa akin kasi meron siyang volume so pwede siguro dito sa lagyan natin dito. Although, siyempre, hindi natin may alis kung mautog siya. So, pero i-adjust ko na. Yan. So, maganda mag-breakout, no? Kasi ito yung isang trend niya. Ayan, maganda mag-breakout dito para 1.8 na talaga yung re-retouch natin. No? Panalo na yung follow-on offering natin times 2 na kapag 100% na siya pag nandito sa dito sa 1.8 no. Or rather 2, 2 dos pala yan, dos kasi 1.05 yung follow-on offering natin yan. Panalo yung si Summit Telco, di ba? Piso ang bili niya. Okay, so papunta sa bullish yung ating RSI, nag-above RSI 50 and meron ding momentum yung ating MACD formation. Okay, so very good sa mga dito. Next, pero ito kaya nakakatakot sumabay sa mga ganito. Okay, kailangan syempre high risk, high reward siya. Ayan, pwede siguro dito extended Fibonacci kasi malakas malakas talaga yung yung bounce. Okay, so base dito, not too hype not too hype. Ano lang, di-base lang ako sa Fibonacci 5.7. Wala naman ako hawak na na pero natin. O, adjust ko siya. Dito ang support sa 4.96. Okay, so may good news kanina, di ba? So 17% and 21K net foreign buy. So, ayan. Watch out. Overbought na yung ating stocks pero syempre alam mo na wala tayong iba mapunta no 5.7 yung sabi doon sa extended pero sa east yung sinasabi ng dito sa mga previous na resistance area natin o mali lang yung drawing ko ulitin ko so ito kasi yung pinaka niya o tama naman o tama 6 yung next na na resistance okay. So, tingnan natin bukas kung kaya niya basagin. 5.7, 5.8. Kay Ferro natin. So, meron siyang malakas yung niya. Malakas yung momentum na pinapakita niya. Ayan. So, buhay na buhay si Ferro natin. Ba't nga ba hindi tayo sumalo dito? Natakot tayo sa malalakas na galawan nito. Laki, oh. Halos 40% na siya dito sa support line. Okay, so may follow-up kasi na mga good news. Ayan. So, good. Next, Alter. Isa dito, no? Parabolic na, yung parabolic ng mga stocks. Ayan. So, overbought na rin. Parabolic na yung MACD. And, parang ganun din. Trend-based Fibonacci kasi parabolic yung yung galaw natin, no? Sakto ba? So, yung point na ito, dito kasi yung pwede dyan, no? Para ito maging support kasi ito yung support level natin. O, nag-parabolic nga siya after ng ito sinasabi nyo, 1.2. Meron ba dito sa kabila? O tama, 1.2 nga yung next na niya. Okay, currently nasa resistance siya. So dito na ako titingin kasi yung taas. So 1.27 yung So 1.2, 1.2. Psychological level. Pero kung trend channel naman ang usapan, basag na, no? Basag na. Sakto, no? O tignan natin. Hopefully hindi siya mauntog bukas. Okay. So ganyan, laki ng range niya, ni Alter, oh. Okay, so ganyan na trend. Okay, 1.2. Sige, tingnan natin kung makasampa sa 1.2 si Alter. Malakas pa rin yung volume and meron siyang tulak. Oh. Medyo malalaki yung volume niya. 4.38 million net foreign buy. Okay? So, congrats na lang po doon sa mga meron. Yung plus na alaga natin, laglag, napagod na. Parang naging hanging man yung yung kadila natin na isa na yun.
Okay, so support is 24.63. So, parang for extended Fibonacci to kung tutuusin, no? Yung mga galawan ng stock. So, anyway, wag na muna. Baka ma-hype tayo. Okay, so, ganyan na lang muna, no? Lalagyan ba natin? Wala eh. All-time high si plus natin eh. Okay. So, yung resistance is dyan na lang sa pinakamalapit. O siguro profit taking na rin, no? Dapat na ba ako mag-TP? Ayan. So, 13, laki 13.3 million at foreign buy. Overbought kasi, no? So, kailangan mag-profit taking and okay pa rin yung MACD formation niya. Okay? So, baka fill the gap, may gap nag-fill the gap pala siya kanina, no? Pero baka may retest kasi red yung yung itsura ng candle natin. Okay, so pero hindi ako magtataka ko ang gawin niya is ganito for the short term. Ayan. Siyempre bullish yung natin kasi may hawak tayo na plus. Ayan. So hopefully hindi ganyan mangyari sa kanya, dumiretso lang pero worst case scenario, meron pa rin naman siyang net foreign buy. Pero bakit kaya? Hindi niya maitulak eh. Okay, so ganyan na muna plus tapos si SMPH. So, pinag-usapan to kasi another breakdown kasi ng support. Nasaan ba ang bargain natin? Ayaw talaga eh. So, kung bigger picture ang usapan, so siguro loan, saan ba yung Yun. So, meron siyang support sa 23.4 lalim, no? Tama. Pandemic price yan, no? SMPH natin, pero sa earnings, okay naman siya, anak. Okay naman. Kaya lang, net foreign sell kasi. So, negative 70 billion net foreign sell. Support 23.7 and 3% loss. Laki for today's trading natin. And then lastly, si STI. Taglit. Silipin ko lang si China Bank. Parehas lang. Okay, so nag-drop. Nauntog, no? Kala ko tutuloy yung breakout na ito. Sakto nauntog sa 1.37. So, retest tayo ng support bukas. Hopefully, hindi siya mag-giveaway. So, meron pa naman siyang 3% dividends by next year pa, January 8. Okay. So, tignan natin. Hopefully, magkaroon siya ng support. Pero bad yung bad yung candle. Tsaka bad yung volume natin. Negative 2%, meron siyang 10.42 million net foreign buy. Namatay ulit yung momentum nitong si STI. Akala ko marangkada na to. Sinisipat-sipat ko na tong si STI natin. Okay, so anyway, tignan natin bukas. Pero bearish yung bearish yung candle. So hopefully kung mag-drop siya, parang ganito lang. May mga Dow J lang siya na lumalaban na price action. Okay? So, yun muna yung ating review, mga blue chip holders. So, tambay muna sa market kasi nga walang pasok si foreigners. Antayin na lang natin. Baka good catalyst yung hopefully Pero siguro kung hindi lumakas yung piso, baka pwede pa mag-drop si PSE, no? 59 point something na ang palitan. So nung medyo nag-bounce yata dito nasa 58 pa yung palitan natin. Okay, so kasama yan sa nakaka-apekto sa markets natin. So yun na lang muna. Tigata bukas, Thursday, Friday. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bigapeak, Twitter, and Patreon. Yung mga gusto ng guide sa market, sali lang po kayo dito. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.